Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 471. Ang lakas ng White Gang. Ang kapaligiran ay tumindi at tahimik sa maluwag at walang laman na lupang ito. Isa-isang tinitigan ng maraming tingin ang hindi gumagalaw na fuaw na nakahiga ng 12-dosenang metro ang layo. May pagkabigla na mahirap itago sa kanilang mga titig. Ito ay isang 3-star elite na Dowling. Sa lakas ni Fuaw, maaari siyang makapasok sa nangungunang 70, kahit na ilagay sa loob ng buong Inner Academy. Ngayon, gayunpaman, natalo siya ng isang bagong estudyante na kara-rating lang sa Inner Academy hindi hihigit sa 5 araw ang nakalipas. Bukod dito, ang pagkatalo na ito ay talagang miserable sa ganoong lawak. Naisip nila kung paano matagumpay na kumikilos si Fuaw 10 minuto lang ang nakalipas at nakahiga sa di kalayuan na parang patay na aso. Ang nakakatawang eksenang ito ay talagang nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa lahat ng nanonood mula sa kanyang paligid. Ubo, ubo, ubo. Isang matinding pagubo ang biglang tumunog sa bakanteng lupa, na bumasag sa tahimik na kapaligiran. Ang mabigat na pinuno sa kamay ni Xiaoyan ay nakipagdikit sa lupa. Ang isang tuhod niya ay hindi sinasadyang ipinatong sa lupa. May kung anong pamumutla ang lumitaw sa kanyang maselang at makisig na mukha. Paulit-ulit na tumutulo ang makapal na malamig na pawis mula sa kanyang noo. Kung titingnan mula sa kanyang nagmamadaling paghinga, malinaw na ang tagumpay na ito ay walang kabayaran. Senior Brother Xiaoyan, okay ka lang ba? Isang figure ang kumislap at lumitaw sa gilid ni Xiaoyan. Ang kanyang maselang kamay ay pumulupot sa baywang ni Xiaoyan. Ang nakaberdeng dalagang iyon ay hindi napigil ang magsalita ng may sakit sa puso habang pinagmamasdan ang puting-puting mukha na pagmamay-ari ni Xiaoyan. Ayos lang ako. Ito ay isang backlash lamang para sa pilit na pagtaas ng lakas ko. Hirap na itinaas ni Xiaoyan ang kanyang katawan habang nakakuyom ang kanyang mga ngipin at umiling. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay maaaring magbigay daan sa kanya na itaas ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon, ngunit ang pinsalang dulot ng ligaw na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay napakatindi din. Kung hindi dahil si Xiaoyan ay isang alchemist at mayroon siyang Yao Lao, isang napakahusay na alchemist grandmaster na tinutulungan siya mula sa loob, malamang na kahit siya ay hindi maglalakas loob na gamitin ang diskarteng ito ng walang ingat. Kahit ganito ang kaso, matinding sakit ang mararamdaman ng kanyang katawan sa tuwing gagamitin niya ito. Ang kamay ni Xiaoyan ay nakapatong sa maselang balikat ni Zun-Er. Ang kanyang mga mata ay malamig na sumulyap kay Fuaw, na medyo malayo. Sa orihinal, hindi matatalo ang taong ito ng labis, gayunpaman, minamaliit niya ang lawak kung saan pinigilan ng isang heavenly flame ang water affinity na Dao Qi. Malamang na hindi rin maglalakas loob si Xiaoyan na labanan ang malakas na pag-atake na iyon na pinagsama ang Dao skill at isang pinagsama-samang bagay ng Dao Qi kung ito ay isang elemento na hindi napigilan ng Heavenly Flame. Gayunpaman, hindi alintana kung mayroong elemento ng swerte sa laban na ito, si Xiaoyan ay nakakuha ng tagumpay. Ito ay sapat na. Uminom si Xiaoyan ng medicinal pill para sa pagpapagaling ng internal injuries mula sa kanyang storage ring at itinapat ito sa kanyang bibig. Noon lamang niya ibinaling ang kanyang ulo at itinapon ang kanyang tingin sa grupo ni Bai Shan. Nang makita ang matalim, parang kutsilyong titig ni Xiaoyan na ibinato, ang grupo ng mga tao mula sa White Gang, kasama si Bai Shan, ay hindi napigilan ang pag-atras ng 2 hakbang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagbabantay habang pinapanood nila si Xiaoyan. Natalo si Fuaw. Alisin mo siya. Alalahanin mo ang iyong pangako sa amin. Napakaraming saksi ang naruroon. Kung gusto mong balikan ang iyong sinabi, itong White Gang mo ay ganap na mapapahiya. Si Xiaoyan ay hindi nagpatibay ng anumang labis na nakapagpapasiglang aksyon at nagsalita lamang sa malamig na boses. Napakataas ng tingin ng tandang ito sa kanyang sarili. Sa tingin niya ay walang makakatalo sa kanya dahil lang sa siya ay isang 3-star Dowling. Ngayon, hindi lang siya natalo, iniwan din niya ang Xiaoyan at Pansgate kalahating taon upang umunlad. Pagkatapos ng kalahating taon, malamang na si Kuya Pinsan ay kailangang personal na pumunta dito kung gusto nilang tanggalin ang Pansgate.
Si Bai Shan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmumura ng galit sa kanyang puso habang nakatingin kay Fu Ao, nakahiga sa di kalayuan na parang patay na aso. Tara na. Hindi komportable ang buong katawan ni Bai Shan habang tinitigan siya ng malamig at malamig na tingin ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, sa wakas ay ikinaway niya ang kanyang kamay habang siya ay sumisigaw sa isang nanlulumo at labis na ayaw na tono. Sa sandaling sinabi niya ito, nanguna siya sa pagtalikod at mabilis na naglakad palabas ng paninirahan ng mga bagong estudyante. Sa likuran niya, nagmamadaling sumunod ang ilang miyembro ng White Gang. Lumabas ang dalawang tao at sinunggaban si Fu Ao habang dumaan sila sa daan. Nang makita ang grupo ng mga tao na naglalaho sa gilid ng kanilang paningin sa isang miserableng hitsura, ang mga miyembro ng Pans Gate, na ang mga nerbiyos ay tensyonado, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sila nagpakawala ng anumang tagay. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at nakita nila ang pagpupumilit sa mga mata ng isa't isa. Ang nakita nila, ay isang pangangailangan para sa kanilang lakas na tumaas. Bagamat kakapasok lang nila sa Inner Academy ilang araw na ang nakalipas, talagang naramdaman nila ang kahalagahan ng lakas sa Inner Academy. Dati, lahat sila ay maituturing na isa sa mga pinakamahusay sa Outer Academy. Gayunpaman, ngayon sila ang pinakakaraniwang miyembro sa loob ng Inner Academy. Upang hindi makatanggap ng kahihiyan tulad ng ngayon, kailangan nilang itaas ang kanilang lakas sa lalong madaling panahon. Malinaw nilang naunawaan sa kanilang mga puso na imposibleng ganap na umasa kay Xiaoyan at sa iba pa upang pasanin ang lahat ng mga bagay sa loob ng Inner Academy na ito. Bilang mga miyembro ng Pans Gate, kailangan din nilang mag-ambag. Lahat, tapos na ang palabas. Mangyaring umalis. Ikinulong ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at ngumiti sa mga nakapaligid na matatandang estudyante na nanonood habang nagsasalita siya. Nang marinig ang utos ng pagpapaalis ng panauhin ni Xiaoyan, ang mga nagmamasid sa paligid ay itinaas din ang kanilang mga kamay patungo kay Xiaoyan sa napakagalang na paraan. Pagkatapos nito, lumabas sila sa maliliit na grupo, paulit-ulit na nakikibahagi sa mga pribadong pag-uusap sa daan. Malamang na pinag-uusapan nila ang laban na natapos kanina. Hihihi. Senior Brother Xiaoyan, natatakot ako na sa lalong madaling panahon, ang usapin ng pagkatalo mo kay Fu Ao ay kumalat sa buong Inner Academy. Ngumiti ng buong pagmamahal si Zhon habang sinusuportahan niya si Xiaoyan. Maganda rin ito. Kahit papaano, dapat nitong takutin ang mga paksayon na may masamang intensyon sa Pans Gate natin. Bumantong hininga muli si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mga miyembro ng Pans Gate, na same time na nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang sinabi, "Lahat, sa palagay ko ngayon ay naiintindihan na ninyong lahat kung gaano kahalaga ang lakas sa loob ng Inner Academy na ito, tama ba?" Oo, pare-parehong tumango ang 12 ng mga bagong estudyante. Kung walang lakas, mabubuli lang tayo ng mga taong humaharang sa pasukan natin. Gusto ba ninyong lahat na tiisin ang nangyari ngayon sa pangalawang pagkakataon? Tanong ni Xiaoyan sa malalim na boses. Hindi. Isang pamumula ang biglang bumalot sa mukha ng lahat ng mga bagong estudyante. Kumulo ang dugo sa kanilang mga puso habang umaatungal. Mula bukas, ang mga miyembro ng Pans Gate ay magsisimulang pumasok sa Blazing Sky Chi-Refining Tower para sanayin. Sa pamamagitan ng pag-asa sa pagkatalo ni Fu Ao ngayon, wala nang ibang paksayon na darating para maghanap ng problema sa atin sa maikling panahon. Kaya, kailangan nating itaas ang ating lakas sa lalong madaling panahon sa panahong ito. Mahina ang boses ni Xiaoyan habang nagsasalita. Bukod dito, sa pagkatalo natin kay Fu Ao ngayon, walang alinlangan na binigyan natin ng walang awa na sampal ang White Gang. Kaya naman, tiyak na hindi nila hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Dahil sa pangako nila, marahil ay hindi nila tayo aatake sa kalahating taon na ito. Gayunpaman, kapag lumipas ang kalahating taon, tiyak na magpapakita ang White Gang. Upang malabanan natin ang White Gang sa loob ng kalahating taon, ang usapin ng pagpapalakas ng iyong lakas ay lubhang apurahan. Ang lahat ng miyembro ng Pans Gate ay namula ang mukha habang sila ay tumango ng mariin matapos marinig ang sigaw ni Xiaoyan. Sige.
Lahat ay maaaring maghiwa-hiwalay para sa araw na ito. Magtipon dito bukas. Sama-sama tayong papasok sa Blazing Sky Chi-Refining Tower. Kinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Agad niyang inikat ang katawan at naglakad patungo sa maliit na pavilion pauwi. Papasok na sana siya sa pinto, biglang huminto ang mga yabag niya habang bumulong kay Zun-Er sa tabi niya. Tama, tawagan mo si Atay dito. May itatanong ako sa kanya. Oo, bahagyang tumango si Zun-Er, inikat ang kanyang katawan at umalis. Ang dami mong alam tungkol sa White Gang. Si Xiaoyan, Zun-Er, Wu Hao, at Hu Jia ay pawang nakaupo sa mga upuan sa bulwagan. Umupo din si Atay sa isang upuan sa kaliwang bahagi. Halatang nakadirekta sa kanya ang tanong ni Xiaoyan. Ang pinuno ng White Gang ay tinatawag na Bai Cheng, ang nakatatandang pinsan ni Bai Shan. Siya ay napakalakas na may lakas sa paligid ng isang 6-star Dowling. Sinasabi na siya ay dalubhasa rin sa strong ranking. Siya rin ay itinuturing na isang tao na may kilalang reputasyon sa loob ng Inner Academy. Nag-isip sandali si Atay bago siya nagsalita ng dahan-dahan. Isang 6-star Dowling. Isang dalubhasa sa strong ranking. Ano ang kanyang ranggo? Bahagyang nakasimangot si Xiaoyan habang marahang tinapik ng daliri niya ang ibabaw ng mesa. Naipakita na niya ang Skyfire 3 Mysterious Change nang makipaglaban siya kay Fu Ao, itong 3-star Dowling. Bukod dito, umasa siya sa bentahe ng Green Lotus Core Flame upang mapalad na talunin ang huli. Kung makikilala niya ang isang 6-star Dowling, magkakaroon ng gap ng isang buong klase. Ang kanyang mga pagkakataong manalo. Maliban kung ginamit niya ang Flame-Splitting Tsunami o isang malaking sukat na Angry Buddha Lotus Flame, ang kanyang tsansa na manalo ay karaniwang wala. 34. Matapat na sagot ni Atay. Ang kanyang pag-unawa sa Inner Academy ay medyo lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Ang isang 6-star Dowling ay nireranggo lamang ng 34. Ang strong ranking ng Inner Academy ay talagang mayroong maraming gininto ang nilalaman. Hawak ni Zun-Er ang isang mainit na tasa ng tsaa habang nagsasalita siya na may ngiti na dumampi sa gilid ng kanyang bibig. Oo, talagang napaka-challenging. Nakangiting tumango si Wu Hao. Napuno ng ligaw at mainit na fighting spirit ang kanyang mukha. Pinag-cross ni Xiaoyan ang kanyang 10 daliri, isinandal ang kanyang katawan sa likod ng upuan, at bumantong hininga. Paano ang iba pang miyembro ng White Gang? Ano ang kanilang lakas? Bukod kay Bai Cheng, ang White Gang ay may 3 pang elite na Dowling. Ang isa sa kanila ay si Fu Ao na nakalaban mo ngayon. Ang lakas ng pakikipaglaban ng dalawa pa ay marahil ay mas malakas ng kaunti kaysa kay Fu Ao, ngunit ang kanilang mga antas ay nasa paligid ng 3-star Dowling. Bumantong hininga si Atay. May kabuuang 34 na iba pang miyembro. 13 sa kanila ay malakas na Daoshi. Ang natitira ay halos nasa tuktok ng klase ng Daoshi. Kung magkakaroon sila ng pagkakataon, maaari silang direktang umaban sa klase ng Daoshi. 4 na Dowling, 13 na Daoshi at ang iba pa ay nasa tuktok ng klase ng Daoshi. Napabuntong hininga si Xiaoyan at bumulong. Ang White Gang na ito ay talagang malakas. Nakakagulo. Talagang malakas sila. Ang White Gang na ito ay maaaring hindi ituring na isang nangungunang paksayon sa loob ng Inner Academy, ngunit walang maraming tao na hayagang mang-uudyok sa kanila. Mapait na tumawa si Atay. Kung noon pa man, ang isang pangkat ng antas na kinabibilangan ng White Gang ay karaniwang hindi mahihirapan sa isang pangkat ng mga bagong estudyante. Sa pagkakataong ito, malamang na dahil kay Bai Shan kaya sila dumating at hanapin tayo. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Si Bai Shan at siya ay matagal nang magkaaway. Ngayong ang una ay nakapasok na sa Inner Academy at may lakas na siya na makahiram, natural na siya ay darating at makatagpo ng problema kay Xiaoyan. Sa ganitong paraan, ang Pans Gate ay maaaring ituring na idinawit niya. Gawin ang lahat tulad ng sinabi ko kanina. Simula bukas, ang mga miyembro ng Pans Gate ay papasok sa Blazing Sky Chi-Refining Tower para magsanay. Kailangan nating itaas ang ating lakas sa pinakamaikling panahon. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago itinaas ang kanyang ulo at nagtanong.
Lahat ng tao ay may sapat na fire energy sa kanilang mga kamay, hindi ba? Hihihi. Salamat kay Chief, sapat na ang fire energy na nakuha namin mula sa hunting competition para makapagsanay kami ng 1 buwan sa tore. Ngumiti si Atay at tumango. Oo, mabuti yon. Tumango si Xiaoyan at nagpakawala ng banayad na hininga. Mahina siyang bamulong. Sana, wala nang iba pang hindi inaasahang gulo na magaganap. Ang kasalukuyang Pans Gate ay talagang napakahina. Talagang mahirap para sa atin na magtatag ng paninindigan sa Inner Academy na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 472. Pagpupulong. Ang kapaligiran ng well-lit room ay naglalaman ng mahinang amoy ng pulbura. Mayroong higit sa 10 tao na nakatayo sa paligid o nakaupo sa loob ng silid na ito. Sa sandaling ito, may bahagyang galit sa mga mukha ng mga taong ito. Boss, hindi talaga alam ng Pans Gate na iyon kung ano ang makakabuti para sa kanila. Talagang naglakas loob silang bugbugin si Fuao hanggang sa ganoon na lang ang kalagayan niya. Kung hindi natin sila babalikan, paano mabubuhay ang ating White Gang sa Inner Academy sa hinaharap? Biglang hindi napigilan ng isang lalaki sa loob ng silid ang kanyang sarili habang inihampas ang kanyang palad sa mesa, at sumigaw ng galit. Tama, boss, hindi natin hahayaan si Brother Fuao na magdusa ng ganitong pambubugbog. Kakarinig pa lang ng boses ng lalaking iyon nang sumabay dito ang mga natitirang tao sa kwarto at pare-parehong humiling. Nakasandal ang isang lalaki sa sandalan ng kanyang upuan habang siya ay nakaupo sa upuan ng pinuno sa silid at hinihimas ng palad ang kanyang baba. Sa pagtingin sa kanyang hitsura, may bahagyang pagkakatulad sa pagitan niya at ni Baishan. Lumilitaw na siya ang dapat na maging pinuno ng White Gang, ang nakatatandang pinsan ni Baishan at ang malakas na taong iyon na nasa ika-34 sa strong ranking, na si Bai Cheng. Hindi pinansin ni Bai Cheng ang mga tao sa silid na pumupukaw sa pagkilos bilang isang grupo. Natigil ang kanyang tingin sa isang figure ng tao sa kanyang kaliwang bahagi. Sa sandaling ito, kalahati ng mukha ng figure ng tao na ito ay nababalot ng gasa. Mula sa kalahating bahagi ng mukha na nakalantad, malabong makilala ng isa ang taong ito. Siya si Fuao, na nawalan ng malay matapos ang walang awa na suntok ni Xiaoyan sa kanyang mukha ngayon. Fuao, kamusta ang mga sugat mo? Nang makita ang kahabag-habag na paraan ni Fuao, hindi sinasadya ng lalaki na sumimangot habang ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong. Sa pagbuka ng kanyang bibig ay agad na tumahimik ang ingay sa loob ng silid. Natigil ang tingin ng lahat sa katawan ni Fuao. Wala akong masyadong malalang panloob na pinsala. Gayunpaman, kailangan kong magpahinga ng 4 hanggang 5 araw para tuluyang makarecover. Isang medyo nagbagong boses ni Fuao ang lumalabas mula sa bibig ni Fuao, na nakabalot ang kalahati ng kanyang mukha. Ano ang lakas ng Xiaoyan na iyon? Bahagyang tumango si Bai Cheng at pinaikit ang kanyang mga mata. Ang mahinahong boses niyang iyon ay naglalaman ng isang hibla ng madilim na lamig. Ang kanyang sariling lakas ay nasa paligid lamang ng isang 5-star o 6-star na Daoshi. Gayunpaman, tila nagagamit niya ang isang uri ng secret technique upang pilitin na mapataas ang kanyang sariling lakas, na itinaas ito sa klase ng Daoling. Bukod pa rito, ang apoy na ginagamit niya ay sobrang nangingibabaw at malakas din. Ang kombinasyon ng isang Dao technique at isang item na pinagsama-sama mula sa Dao Chi na pag-atake ay ang lahat ng na-neutralize ko sa pamamagitan ng Dao Chi na pag-atake ay lahat ng na-neutralize ko sa pag-atake ng Dao Chi. Isang kawalang kasiyahan ang bumungad sa mga mata ni Fuao. Lalong yumabong din ang galit sa kanyang boses. Sa orihinal, hindi ako matatalo ng ganoon kalungkot, ngunit sinong mag-aasam na ang lalaki ay talagang nakakaalam ng isang sonic na Dao technique. Sinamantala niya ako nang hindi ako makapagtanggol, niyugyug ako hanggang sa nawalan ako ng malay, at naglunsad ng isang malakas na suntok para bugbugin ako hanggang sa ganitong paraan. Bahagyang tumango si Bai Cheng. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang tabi. Nakaupo doon ang malamig na mukha na si Bai Shan. Tumango ang huli nang makitang nakatingin si Bai Cheng at mahinang nagsabi. Brother, ang mga detalye ay halos pareho sa sinabi ni Brother Fuao. Si Xiaoyan ay talagang nagtataglay ng mga kasanayang ito. Bukod pa rito,
Alam din niya ang isang mas malakas na Dao skill. Iyon ang misteryosong apoy na ginamit niya sa pag-atake kay Luo Hao noon. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito ginamit ngayon. Narinig ko na rin ang tungkol sa Fire Lotus na Dao technique na iyon. Ito ay talagang napakalakas ngunit tila nakakapagod. Sa lakas ni Xiaoyan, maaaring 1 o 2 beses lang niya ito maipakita sa kanyang napakalaking kondisyon. Tumanggaw si Bai Cheng at sumagot. Boss. Sa pagkakataong ito, dehado ako dahil hindi ko alam ang mga detalye. Kung kakalabanin natin siya sa susunod, siguradong hindi ako matatalo. Sinabi ni Fuao na may matinding kawalang kasiyahan. Iniisip mo pa ba na hindi mo pa napahiya ang sarili mo? Lumubog ang mukha ni Bai Cheng. Biglang dumampi ang palad niya sa mesa. Ang malinaw niyang boses ay bumulaga sa lahat ng nasa silid hanggang sa hindi na sila ng ahas na hamarang. Kung hindi mo binigay ang tinatawag na pangako bago lumaban ngayon, dadalhin ko ang mga tao para durugan ang Pans Gate at agad silang buwagin. Gayunpaman, ikaw, isang tanga na mataas ang tingin sa iyong sarili, ay talagang naglakaslob na gumawa ng ganoong pangako pagkatapos na malinaw na malaman na natalo ni Xiaoyan si Luo Hao. Ngayong kumalat na ang kasunduan sa buong Inner Academy, hindi ba tayo magiging masama sa bibig kung pupunta tayo at guguluhin natin ang Pans Gate ngayon? Napakaraming tao sa Inner Academy na ito na naghihintay na makita kami, ang White Gang. Na ikinahihiya ang ating mga sarili. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hindi natin basta-basta na lang napapalampasin ito ng ganoon kadali, hindi. Kung akto tayo na parang walang nangyari, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa reputasyon ng ating White Gang. Napapalambat lamang ni Fuao ang kanyang boses dahil sa pagsaway ni Bai Cheng habang galit siyang sumagot. Itinaas ni Bai Cheng ang tasa sa tabi niya at humigop ng mababaw. Inangat niya ang kanyang ulo at natahimik saglit bago dahan-daang nagsalita. Nangako ka na hindi ka mahihirapan sa Pans Gate sa loob ng kalahating taon. Kaya naman, sa maikling panahon, dapat subukan ng mga miyembro ng White Gang na iwasan silang magkaroon ng conflict sa kanila. Kapatid na pinsan, iniisip mo bang iwan ang grupo ni Xiaoyan ng mag-isa sa kalahating taon? Hindi naiwasang magtanong ni Bai Shan nang nakakunot ang noo pagkatapos niyang marinig ito. Mahigpit na hinawakan ni Bai Cheng ang tasa ng tsaa, at nag-isip ng kaunti bago tumanggo. Mahina niyang sinabi. Hindi na sila lalakas sa loob ng kalahating taon. Sa oras na iyon, ako mismo ang maglalabas ng hamon sa Pans Gate. Hindi ba ito masyadong peligroso? Sino ang makakaalam kung anong uri ng mga hindi inaasahang pagbabago ang mangyayari sa kalahating taon? Si Xiaoyan ay hindi isang taong maaaring hawakan ng may sentido komon. Sabi ni Bai Shan sa malalim na boses. Relax. Kahit nagugulin nila ang bawat araw ng kalahating taong pagsasanay na ito sa Blazing Sky Chi Refining Tower, maaabot nila ang pinakatuktok ng klase ng Dadoshi. Hindi ganoon kadali ang umasenso sa klase ng Daoling. At saka, hindi rin ako tanga tulad ni Fuao. Kahit na may lubos akong kumpiyansa na manalo, hindi ko ipapangako ang lahat. Sa oras na iyon, lahat ng tao ay hindi ko ipapangako. Gusto kong makita kung ang kanilang Pans Gate ay mahihirapan pa ring tumayo. Kinawayan ni Bai Cheng ang kanyang kamay at sinabi. Ito. Medyo nag-alinlangan pa si Bai Shan nang marinig niya ito. Sa tagal ng panahon na siya ay naninirahan sa tabi ni Xiaoyan sa kagubatan, nakita niya si Xiaoyan na gumawa ng napakaraming himala na naging sanhi ng walang katapusang pagkabigla sa mga tao. Kaya naman, patuloy siyang nagkaroon ng hindi tiyak na pakiramdam sa kanyang puso. Ito lang ang paunang plano. Magpapasya tayo batay sa sitwasyon sa oras na iyon. Kumuha ng isang tao na magmamasid sa bawat kilos nitong Pans Gate. Nang makitang bahagyang naliligalig pa rin si Bai Shan, walang magawa si Bai Cheng na umiling at baguhin ang kanyang mga salita. Sige, medyo gabi na. Dapat lahat ay umalis. Bukas, papasok ako sa Blazing Sky Chi Refining Tower para magsanay. 5 hanggang 6 na araw pa siguro bago ako lalabas. Sa panahong ito, ikaw, Fuao at ang dalawa pa ang bahala sa mga bagay sa loob ng gang. Tumayo si Bai Cheng at mahinang nagutos. Oo, kinaumagahan,
Nang lumiwanag pa lang ang langit, maliwanag na ang mga ilaw sa tirahan ng mga bagong estudyante. Maraming tao ang lumabas sa kanilang mga silid bago sila tuluyang pumila ng maayos sa harap ng maliit na pavilion na tahanan ng 4 na grupo ni Xiaoyan. Creak. Maya-maya pa, dahan-daang binuksan ang pinto ng maliit na pavilion na tahanan. Dahan-daang lumabas ang 4 na grupo ni Xiaoyan. Tumayo sila sa harap ng pinto at pinagmasdan ang matataas na espiritu ng mga miyembro ng Pansgate, na ang mga mukha ay puno ng pananabik, na hindi sinasadyang ngumiti. Bagamat ang mga miyembrong ito ay kasalukuyang mahina pa, ang kanilang potensyal ay malaki. Hanggat nabigyan sila ng sapat na oras, naniniwala si Xiaoyan na sa kalaunan ay magiging tunay na malalakas na tao. Tara na. Dahil ang mga miyembro ay natipon na lahat, si Xiaoyan ay hindi nagsalita ng anumang iba pang hindi kinakailangang salita. Ikanaway niya ang kanyang mga kamay, at nanguna kasama sina Wu Hao, Zhong Er, at Hu Jia habang mabilis silang naglalakad patungo sa exit. Sumunod malapit sa likuran ang mahigit 40 bagong estudyante. Sa kalsadang patungo sa Blazing Sky Chi Refining Tower, ang mga estudyanteng dumarating at umaalis sa malaking grupo ng mga tao na dumaan sa kanila na may tunog na hulala. Hindi nila maiwasang medyo matigilan. Nang makita ng ilan sa mga may matalas na mata si Xiaoyan at ang malaking heavy Zuan ruler na daladala niya sa kanyang likod, agad na narinig ang mga nagulat na boses. Ha? Hindi ba si Xiaoyan iyon? Ha? Mukhang gwapo siya. Mukhang napakaganda rin ng 2 babae na sumusunod sa tabi niya. Hihihi. Iniisip ko kung sino ang maswerteng makakasundo sa kanila. Ang mga taong ito dapat ang bagong pangkat ng estudyante na Pansgate na nagdulot ng kaguluhan sa Inner Academy kamakailan, tama ba? Mukhang ang ganda ng kanilang aura. Narinig ko na kahit si Fu Ao mula sa White Gang ay binugbog ni Xiaoyan kahapon. Mukhang may kaunting lakas ang taong ito. Nagpakawala ng mahinang hininga si Xiaoyan nang marinig niya ang iba't ibang pribadong pag-uusap habang sila ay dumaan. Ngayon ang kanilang Pansgate ay maaaring ituring na sikat sa Inner Academy. Gayunpaman, ang kanilang kasalukuyang lakas at reputasyon ay tila hindi tugma. Umiling si Xiaoyan at hindi pinansin ang mga talakayan ng mga tao sa paligid tungkol sa kanya at sa Pansgate. Nagpakawala siya ng humihimok na tunog at ang bilis ng grupo. Pagkatapos nito, nagdala sila ng dumi ng alikabok habang mabilis silang nawala sa dulo ng kalsada. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, ang Blazing Sky Chi Refining Tower, na naglantad lamang sa tuktok nito, sa wakas ay lumitaw sa kanilang mga tanawin. Nang makita ng mga tao mula sa Pansgate ang napakahiwagang tore na iyon, ang mga nakakagulat na tunog ay sunod-sunod na lumitaw. Senior Brother Xiaoyan, ito ba ang Blazing Sky Chi Refining Tower? Tunay ngang napakakakaiba ang aktwal na ilibing sa ilalim ng lupa. Pinagmasdan ni Zhong Er ang napakalaking tore na iyon, at nagpakawala ng matamis na mahinang tawa sa magandang paraan, na umaakit ng maraming nagulat na tingin mula sa mga lalaking naghihintay sa lugar na ito. Oo. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Inakay niya ang lahat na umukupa sa isang lugar na hindi masyadong malapit sa harapan. Ayon sa mga patakaran ng Inner Academy, itong Blazing Sky Chi Refining Tower ay may mahigpit na oras ng pagbubukas at pagsasara. Kaya naman, ang grupo ni Xiaoyan ay matiyagang maghintay na mabuksan ang pinto ng tore. Habang unti-unting lumipas ang oras, lalong lumalakas ang daloy ng tao sa kanilang paligid. Ang maingay na tunog pati na ang daloy ng tao na nagkukumpulan ay naging dahilan ng pagkagulat ng lahat ng nasa Pansgate. Hindi inaasahan na ang Inner Academy ay nagtataglay ng napakaraming tao sa kabila ng napakahirap na kondisyon para makapasok dito. Ang lugar kung saan naroon ang grupo ni Xiaoyan, ay walang alinlangan ang lugar na nakakuha ng higit na atensyon. Sa mga ilang araw na ito, si Xiaoyan at ang usapin ng Pansgate na nabuo ay naging focus ng atensyon ng buong Inner Academy sa panahong ito. Bukod dito, ang usapin ng pagkatalo ni Xiaoyan kay Fu Ao at naging sanhi ng pagtalikod ng White Gang ay lalong nagpatindi sa pagkalat ng reputasyon na ito. Naka-cross-legged ang grupo ni Xiaoyan habang hindi nila pinapansin ang maingay na boses at iba't ibang tingin na natatanggap nila sa kanilang paligid. Ang oras ay patuloy na dumaloy tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri.
Mahigit 20 minuto mula nang dumating si Xiaoyan, biglang may isang grupo ng mga tao na lumabas mula sa gitna ng karamihan. Pagkatapos noon, dahan-dahan silang naglakad patungo sa lugar kung nasaan ang grupo ni Xiaoyan. Habang naglalakad ang grupong ito ng mga tao, ang mga tingin sa paligid ay natipon sa kanila. Matapos makita ang pinuno ng grupong ito, lumingon ang kanilang mga tingin sa lugar kung saan naroon ang grupo ni Xiaoyan. Baka sa kanilang mga mata ang kasiyahan mula sa panonood ng saya. Ang kapaligiran na biglang naging kakaiba ay naging dahilan ng pagdilat ni Xiaoyan ng kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ibinato ang kanyang tingin sa grupo ng mga taong naglalakad, at hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Chief, mag-ingat ka. Ang taong iyon ay ang pinuno ng White Gang, Bai Cheng. Si Atay, na nasa tabi ni Xiaoyan, ay nagsuot ng mataimtim na ekspresyon habang mahina niyang ipinaalam sa kanya. Oo, bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang 12 ng mga miyembro ng Pansgate na nakaupo na naka-cross-legged sa lupa ay naglabas ng swish na tunog habang sila ay nakatayo sa pagkakaisa. Maraming mga tingin ang nakatitig sa grupo ni Bai Cheng na dahan-daang naglalakad. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa labas ng Blazing Sky Chi Refining Tower ay naging medyo tensyonado. Battle Through the Heavens. Kabanata 473. Nakatagong paghaharap. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ang grupo ni Bai Cheng ay dahan-dahang lumapit kay Xiaoyan. Nilaybot ng tingin ng una ang mga bagong estudyante na medyo malakas ang aura bago tuluyang huminto sa mukha ng apat na grupo ni Xiaoyan. Nakatuon ang mga mata ni Xiaoyan sa lalaking nasa harap niya, na ang hitsura ay medyo katulad ni Bai Shan. Sa kabila ng malakas na aura na ibinubuga mula sa katawan ng taong ito, hindi nakaramdam ng takot si Xiaoyan sa kanyang puso. Ang kanyang pares ng mga mata ay kalmado nang walang anumang ripples. Nang makita ang mga grupong ito na nakatingin sa isa't isa, ang mga tao sa paligid ay hindi maiwasang maging mas tahimik. Ang mga titig na dati nilang tinitingnan sa mga grupo ay puno ng lahat ng uri ng emosyon. Ikaw si Xiaoyan, tama ba? Madalas kong marinig na binabanggit ka ni Bai Shan. Ngayong nakita kita ngayon, talagang pambihira ang iyong tindig. Matapos makipagpalitan ng tingin kay Xiaoyan saglit, ang medyo madilim at solemne na mukha na si Bai Cheng ay biglang tumawa. Inabot niya talaga ang kamay niya kay Xiaoyan. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang mga kilos ni Bai Cheng. Ang kadilimang nakapaloob sa mga mata ng kabilang partido ay nakuhanan din ng kanyang mga mata. Tumawa siya ng mahina at iniabot ang kanyang kamay sa buong view ng lahat bago hinawakan ang kamay ni Bai Cheng. Sa sandaling magkahawak ang mga kamay sa isa't isa, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Bai Cheng. Isang malakas na aura ang bumungad sa kanyang katawan, na yumanig sa nakapaligid na mga tao hanggang sa maglatag ang kanilang mga damit. Ang ilan sa mga mas mahina ay hindi napigilan ang kanilang mga katawan habang sila ay umatras. Ang kamay na ginamit ni Bai Cheng na nakahawak kay Xiaoyan ay agad ding natakpan ng siksik na Daoqi na ito. Lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang paglakas ng lakas at sakit na nagmumula sa kanyang kamay. Si Daoqi sa kanyang katawan ay umikot at isang maliit na kulay berdeng apoy ang nalabas. Sa wakas, gumalaw ito sa ugat at mabilis na itinapat sa kanyang palad. Gayunpaman, sa sandaling malapit nang umalis ang apoy sa kanyang katawan, tila may naramdaman si Bai Cheng. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Bahagyang nakayuko ang kanyang gitnang daliri at agad na bumuo ng napakaliit na arko na madiin na damaykit sa palad ni Xiaoyan. Ang nakatagong puwersa na ipinapadala mula sa kanyang palad ay naging sanhi ng panginginig ng kamay ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay sobrang kalmado pa rin habang matamang nakatitig kay Bai Cheng sa kanyang tapat. Isang suntok ni Bai Cheng ang tumama sa kanyang kalaban at sinamantala ni Bai Cheng ang sandaling iyon, nang manhid ang kamay ni Xiaoyan, upang bawiin ang kanyang palad sa paraang parang kidlat. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan habang tinitigan niya si Bai Cheng na gustong umatras matapos samantalahin. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang tipak ng berdeng kulay na apoy ang lumabas mula sa kanyang daliri at mabilis na hinawakan ang kamay ni Bai Shan na binawi. Nakikita ang mainit na panla ng apoy na mabilis na lumilipad.
Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bai Shan. Biglang lumabas si Dao Qi mula sa kanyang palad bago tuluyang bumuo ng kalahating talampakan na Dao Qi barrier na bumabalot sa apoy na panlas sa loob bago mabilis na binawi ang kanyang kamay. Explode. Bahagyang gumalaw ang bibig ni Xiaoyan habang lumalabas ang malalim na malambing na boses mula sa kanyang bibig. Bang! Habang tumutunog ang boses ng Xiaoyan, biglang nanginig ang kulay berdeng apoy na panla na nababalot ng Dao Qi light barrier. Bigla itong bumukas kasabay ng mahinang pagsabog. Isang pag-alon ng apoy na hindi mahina ang bumagsak ng husto sa Dao Qi barrier, sumasabog hanggang sa ito ay parang ibabaw ng isang lawa pagkatapos ihagis dito ang isang bato. Ito ay tumagal ng ilang sandali bago ang Dao Qi light barrier, na mabilis na ginawa ni Bai Cheng, ay tuluyang napuspos. Malinis itong nabasag. Bagamat naputol ng pagsabog ng apoy ang Dao Qi light barrier, ito ay naging isang alon ng apoy na kumalat bago ito dahan-dahang nawala dahil sa tuluyang pagkaubos ng enerhiya nito. Bai Cheng, anong ginagawa mo? Ang paghaharap na ito sa pagitan nilang dalawa ay malabo at mabilis. Ang lahat ay nag-react dito pagkatapos lamang mawala ang alon ng apoy. Noon lang nila naintindihan na sa isang iglap ay palihim na nagpalitan ng suntok ang dalawa. Ang magandang mukha ng maapoy na galit na si Hu Jia ay agad na lumubog habang nangunguna siya sa pagsigaw ng malakas. Pagkatapos ng sigaw ni Hu Jia, si Wu Hao, at ang iba pang 40 na miyembro ng Pan's Gate ay humakbang pasulong sa pagkakaisa habang nakasuot ng galit na mga mukha. Lumilitaw sila upang ipakita na mayroon silang intensyon na lumaban sakaling magkaroon ng kahit kaunting pagtatalo. Hihihi. Bakit ka ba nababalisa? Nakipagpapalitan lang ako ng mga pointer kay Junior Xiaoyan. Ano bang kakaibang pakiramdam sa mga ganitong bagay sa Inner Academy? Tinapik ni Bai Cheng ang kanyang manggas at sumagot ng isang mahinang ngiti. Bibigyan kita ng payo. Dahil nakarating ka na sa Inner Academy, mas mabuting gawin mo ang mga bagay ayon sa mga patakaran ng Inner Academy. Kung hindi, kahihiyan lang ang hahanapin mo sa dulo ng lahat. Nang magsalita si Bai Cheng, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig kay Xiaoyan. Ang kanyang kahulugan ay natural na nauunawaan ng hindi na kailangang magbigay ng boses dito. Sa paghaharap kanina, hindi nagdulot ng pinsala sa kanya si Xiaoyan, ngunit mariin niyang sinuntok si Xiaoyan gamit ang kanyang daliri. Siyempre, may ambush factor ito, pero nakuha pa rin niya ang upper hand. Kaya naman, hindi niya maiwasang magkaroon ng bahagyang pagmamalaki at pagtawa nang magsalita siya. Walang ekspresyon si Xiaoyan habang ikinakaway niya ang kanyang kamay kay Wu Hao at sa iba pa, na nagpapahiwatig na huwag silang maging pabigla-bigla. Ang isa niyang kamay ay binawi sa kanyang manggas. Sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang manggas, ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang nanginginig ng ilang beses. Ang suntok ng daliri ni Bai Cheng kanina ay hindi mahina. Kung hindi dahil sa pag-iingat niya, malamang na ang kamay na ito ay hindi makagalaw ng medyo ilang araw. Ilang minuto lang siyang nasa presensya ni Bai Cheng ngunit sa pamamagitan ng pag-aaral sa maikling pag-atake na ito at sa pagkana ng huli, ang taong ito ay mas makasalanan pa kaysa kay Bai Shan. Malinaw na mayroon siyang kalamangan sa lakas ngunit ginamit pa rin niya ang mapanlinlang na paraan ng pag-atake. Ang pagkilos na ito ay maaaring maging sanhi ng paghamak sa kanya ng mga tao, ngunit dapat sabihin na ito ay napaka-epektibo. Isang pag-iisip ang pumasok sa puso ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tiningnan si Bai Shan sa kabilang panig. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahinang ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang kalmadong mukha habang mahina niyang sinabi. Talagang karapat-dapat si Senior Bai Shan na maging eksperto sa strong rankang. Sa mga tuntunin ng pagsuntok sa daliri ngayon, si Xiaoyan ay hindi gaanong mahusay na tatandaan ito sa aking puso at sana, makuha ito ni Senior sa hinaharap. Hindi napigilan ni Bai Shan na magkadikit ang mga kilay habang nakatitig sa mahinang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Ang antas kung saan pinigilan ng kabilang partido ang kanyang damdamin ay talagang lumampas sa kanyang inaasahan. Unti-unting naglaho ang hindi kilalang ekspresyon sa kanyang mga mata habang sinasabi niya sa malalim na boses. Hanggat may kakayahan ka, ako, Bai Shan ay maghihintay sa iyo anumang oras.
Ikaw ang nag-set up ng fuaw at naging dahilan upang hindi mahawakan ng aking white gang ang iyong pansgate sa loob ng kalahating taon. Ito rin ay maituturing na kaunting kakayahan mo. Gayunpaman, hahayaan kitang buwagin ang pansgate ng mag-isa makalipas ang kalahating taon. Iyon pa rin ang sasabihin ko. Ang Inner Academy ay gumagamit ng sariling mga patakaran ng Inner Academy. Ano man ang iyong katayuan sa labas o kung ano ang iyong potensyal, maaari ka lamang humiga sa lupa bago ka magkaroon ng lakas. Gayunpaman, naglakas loob ka pa ring maging mayabang kahit na wala kang lakas. Walang alinlangan na hinahangad mong ipahiya ang iyong sarili. Malamig na tumawa si Bai Cheng. Nang makita si Xiaoyan na sinadyang pinagsabihan sa publiko ni Bai Cheng, nagkaroon ng malabong kulay gintong apoy na kumislap sa matatalinong mata ni Zhang Er sa gilid. Mayroong isang bihirang layunin ng pagpatay na naruroon sa loob ng apoy. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ilang lamig ang bumungad sa kanyang maitim na mga pupil. Bigla niyang inabot ang kanang kamay at idiniin si Wu Hao sa tagiliran. Madilim at solemn na ang mukha ng huli habang natatakpan ng kanyang kulay dugong Daochi ang kanyang katawan. Bumulong siya sa mahinang boses. Huwag kang mapusok. Aayusin natin ang punto sa hinaharap. Nag-alinlangan si Wu Hao habang siya ay dinidiin ni Xiaoyan. Tumanggaw lang ang una at umatras. Malinaw niyang naunawaan na sa kanilang kasalukuyang lakas, napakahirap pa ring makipaglaban kay Bai Cheng, na isang malakas na 6-star Dowling. Isang malamig na mapagmataas na tawa si Bai Cheng nang marinig niya ang grupo ni Xiaoyan na walang sinasabi. Para sa ibang tao, ito ay naghahanap ng kahihiyan dahil lamang sa wala silang kakayahang maging mayabang. Ganito rin ba kung ikaw, si Bai Cheng, ay walang kakayahan? Nang si Bai Cheng ay handa ng magmayabang, isang malinaw na boses ang biglang ipinadala mula sa karamihan. Hindi pamilyar ang boses, bahagyang nagbago ang mukha ni Bai Cheng habang malamig niyang sinabi. Han Yu. Bakit ka busybody? Ang mga tao ay biglang naghiwalay at bumuo ng isang maliit na landas. Kaagad, 7 o 8 magagandang figure ang lumakad ng dahan-dahan pasulong. Ang mga alon ng halimuyak ay nagdulot ng lakas ng loob ng mga nagmamasid sa paligid. Ang taong namumuno sa grupo ay si Han Yu, na nakilala ni Xiaoyan minsan. Ang ilang tao sa likod ni Han Yu ay pawang mga katulad na babae. Lahat sila ay nakasuot ng crescent-shaped na badge. Maliwanag na kabilang sila sa iisang paksayon. Ang hitsura ng mga babaeng ito ay maaaring mas mababa kaysa kay Han Yu, ngunit sa napakarami sa kanila na nagsama-sama ay nakaakit pa rin sila ng maraming mata. Sa Inner Academy na ito kung saan sinakop ng mga lalaki ang 3/4 ng buong populasyon, ang mga babae, lalo na ang magagandang babae, ay walang alinlangan na lubos na tinatanggap. Sa sandaling ihayag ng grupo ni Han Yu ang kanilang mga sarili, ang mga tingin ng mga nasa paligid ay agad na naging mas mainit. Tuloy-tuloy ang mga pribadong pag-uusap. Hindi ko lang matatanggap na panoorin kang binyo-bully ang isang grupo ng mga bagong estudyante gamit ang iyong katayuan. Kung may kakayahan ka, bakit hindi ka pumunta at kumilos ng may kahanga-hanga sa harap ni Lin Shuya o Yan Hao? Malamig at walang malasakit pa rin ang mukha ni Han Yu, parang isang glacier. Sa kombinasyon ng kanyang pilak na buhok na umabot sa kanyang baywang at sa kanyang kulay pilak na damit, tanging sina Zhang Er at Hu Jie sa lahat ng mga babaeng naruroon ang makakalaban sa kanyang eleganteng kilos. Ikaw. Bahagyang ipinakita ng mukha ni Bai Cheng ang kanyang galit. Bahagyang umawang ang sulok ng kanyang bibig. Sina Lin Shuya at Yan Hao ay mga eksperto na nireranggo sa nangungunang 10 ng strong rankang, ang kanilang lakas ay nasa tuktok ng klase ng Dowling. Ang mga paksayon sa ilalim nila ay ang nangungunang 5 sa loob ng Inner Academy. Paano siya maglalakas loob na kumilos ng mayabang sa harap nila? Bagamat mayroon siyang kaunting galit sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na maging masyadong mapangahas kay Han Yu. Ang kabilang partido ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, hindi alintana kung ito ay ang kanyang lakas o ang kanyang paksayon. Kaya naman, nakatitig lang siya kay Xiaoyan na may madilim na ekspresyon habang siya ay tumugon sa medyo mapanuksong paraan. Kung totoo ang sinabi ni Bai Shan, ang iyong relasyon sa mga babae ay talagang kinaiinggitan ng mga tao. Makalipas ang kalahating taon,
gusto kong makita kung anong mga dahilan ang nahanap mo. Ikinaway ni Bai Cheng ang kanyang kamay at malamig na tumawa. Pinangunahan niya ang kanyang mga tao habang naglalakad sila patungo sa Blazing Sky Chi Refining Tower. Makalipas ang kalahating taon, ang White Gang ay mabubuwag. Daang huminga ng hangin si Xiaoyan at bamulong nang dumaan si Bai Cheng sa mga balikat ni Xiaoyan. Huminto ang mga yapik ni Bai Cheng. Ang kanyang mga mata ay may kaunting panunuya at isang mapanuksong paraan habang nakatingin kay Xiaoyan at sinabing, "Hihintayin kita. Mas mabuti na huwag kang magtago sa likod ng isang babae sa oras na iyon." Sa sandaling sinabi niya iyon, pinamunuan niya ang kanyang mga tao at umalis sa lugar na ito. Nang makitang umalis na ang grupo ni Bai Cheng, ang mga tao sa paligid na naghihintay na makakita ng kasiyahan ay hindi maiwasang mapailang sa kanilang mga ulo sa pagkabigo. Dahan-daang naglakad si Han Yu patungo kay Xiaoyan. Nang makita niya ang mukha nito, na nanatiling kalmado pagkatapos ng panunuya, mahina siyang bamantong hininga at sinabing, "Sinabi ko na sa iyo kahapon na mas mabuti kung susubukan mong maging mahinahon bago ka maging malakas. Sa huli, naakit ka na ng gulo ngayon. Hindi ako dapat sisihin para dito. Ang ibang mga tao ay dumating upang hanapin tayo. Wala akong magagawa tungkol dito." Ngumiti si Xiaoyan at nagkibit balikat. Kaagad, itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Han Yu at sinabing, "Senior Han Yu, salamat sa pagsasalita para sa Pans Gate ngayon. Kung mayroon kang anumang bagay na kailangan mo ng tulong sa hinaharap, ako, si Xiaoyan ay tiyak na gagawin ang lahat ng aking makakaya upang makatulong. Ang ganitong bagay, maaari nating pag-usapan ito sa hinaharap. Ang kasalukuyang hindi mo ako matutulungan sa anumang bagay." Umiling si Han Yu. Ang kanyang prangka na mga salita ay naging dahilan upang mapangiti ng walang magawa si Xiaoyan. Buksan ang tore. Nang ipinakilala ni Xiaoyan si Zon at ang dalawa pa kay Han Yu, isang matandang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa buong mataong lugar. Agad na tumigil ang lahat ng ingay. Unti-unting umalangaw-ngaw ang langit-ngit ng pagbukas ng pinto ng tore. Battle Through the Heavens. Kabanata 474. Middle Grade Training Room. Habang pinagmamasdan nila ang pagbukas ng pinto ng tore, agad na nag-ingay ang mga tao. Naitigil lamang ni Xiaoyan ang kanyang pagpapakilala, at itinaas ang kanyang mga kamay kay Han Yu. Pagkatapos nito, tumingin siya sa lalong malawak na puwang ng pinto. Nang mabuksan ang pinto, biglang dumagsa ang mga tao sa labas ng pinto ng tore, na parang baha. Hiniram ni Xiaoyan ang kalamangan ng isang malaking grupo ng mga tao habang siya ay sumiksik sa karamihan at sumugod sa Blazing Sky Chi Refining Tower. Matapos makapasok sa tore ay dinala ni Han Yu ang ilang mga babae na kasama niya at nakipaghiwalay kay Xiaoyan dahil magkaiba ang kanilang mga landas. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya si Xiaoyan na bigyang pansin ang bawat aksyon ng White Gang. Natural na tinanggap ni Xiaoyan ang mabuting hangarin ni Han Yu sa kanyang puso. Matapos pagmasdan ang kanilang likuran hanggang sa mawala sila sa kanyang paningin, lumingon siya sa mga miyembro ng Pans Gate. Bago pumasok sa tore kanina, sinabi niya sa kanila na kailangan nilang mag-ingat sa kanilang unang pag-ihaw ng Heart Flame. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanila ang sikreto kung paano mareresolba ng tama ang Heart Flame. Kaya naman, walang labis na kakaibang kababalaghan na nagaganap maliban sa mga katawan ng mga bagong estudyante na naninigas habang mahigpit na nakapikit ang kanilang mga mata at namumula ang kanilang mga mukha. Matapos maghintay ng halos 2 minuto, si Zon ang unang nagmulat ng kanyang mga mata. May mahinang liwanag na tumakip sa buong mukha niya. Maliwanag, marami na siyang natamo matapos ang Daochi ay pino ng kumpol ng Heart Flame na iyon. Medyo nagulat din si Xiaoyan sa mabilis na paggising ni Zon. Dahil alam na niya kung paano lutisin ang Heart Flame, ang pagsubok ng pagiging inihaw ng Heart Flame sa unang pagkakataon ay natural na nawala ang layunin ng pag-verify nito. Kaya naman, ang pamantayang iyon ng pagiging mas namumukod Tenji sa mas matagal na pagtitiis ay wala ring silbi. Sa halip, sa kasalukuyan, ito ay upang makita kung sino ang maaaring maubos ang lahat ng lakas ng butil ng Heart Flame at makamit ang epekto ng pagpapalakas ng kanilang Daochi. Ito ang dahilan kung bakit nabigla si Xiaoyan sa bilis ni Zon.
Sa likod ni Zun-Er ay hindi nakakagulat na si Hujia. Pagkatapos niya, ang mga miyembro ng Pansgate ay nagsimulang gumising ng isa-isa. Kahit na hindi pare-pareho ang oras ng kanilang paggising, malinaw sa kanilang kumikinang na mga ekspresyon na umani sila ng napakaraming benepisyo mula sa pag-ihaw ng isang butil ng heart flame. Lumilitaw na ang Fallen Heart Flame ay talagang nagbigay ng napakalaking tulong kapag nagsasanay. Ang Blazing Sky Chi-Refine ng tower na ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi nakakagulat na ang mga matatandang estudyanteng iyon ay mabilis na umunlad. Ang Inner Academy na ito ay talagang umaasa dito. Isang nagulat na ekspresyon ang nasa mukha ni Zun-Er. Gayunpaman, bukod sa pagkamangha, tila may iba pang pakiramdam na mahihirapang maramdaman ng ibang tao. Ang pagsasanay sa tore ay talagang may epekto ng pagkakaroon ng dobleng epekto sa kalahati lamang ng pagsisikap. Masayang tumango rin si Hujia sa gilid. Sinabi niya, sa pamamagitan ng pagsasanay sa Blazing Sky Chi-Refine ng tower, tiyak na makaka-advance ako sa Dowling class sa wala pang isang taon. Ang iba pang miyembro ng Pansgate ay umalangaw-ngaw din sa mga mukha na masaya. Ang pagkabalisa nilang iyon ay talagang lumitaw na parang gusto nilang makahanap agad ng mauupuan at makapagsanay. Dapat itong estudyante na si Xiaoyan, tama ba? Nang si Xiaoyan ay handang dalhin ang lahat upang maghanap ng isang silid ng pagsasanay, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang biglang at mabilis na naglakad patungo sa kanila. Ngumiti siya at nagtanong kay Xiaoyan. Si Xiaoyan talaga ang estudyanteng ito. May pag-uusapan ba ang instructor? Nang makita ni Xiaoyan ang espesyal na badge sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na tanging mga instructor ng Inner Academy ang maaaring magsuot, agad siyang sumagot ng magalang. Inutusan ako ni Elder Leon na akayin kayong lahat sa middle grade training room na iyon. Mahinahong nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na may ngiti. Lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Noon lang niya naalala ang espesyal na middle grade training room na binanggit ni Elder Leo kahapon. Nagmamadali niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing, kung ganoon, maraming salamat sa pangunguna, instructor. Hihihi. Okay lang, sumunod ka sa akin. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at umiling. Ang kanyang tingin ay random na dumaan sa katawan ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, tumango siya ng bahagya, tumalikod at nagtungo sa harapan. Sundan mo siya. Kumaway si Xiaoyan sa lahat ng nasa likod at nagmamadaling sinundan ang nasa unahan na instructor. Sumunod ang grupo ng mga tao sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito habang naglalakad sila patungo sa lugar kung saan nasa loob ng tore ang mga middle grade training room. Pagkatapos ng ilang minuto ng paikot-ikot na ruta, huminto ang lahat sa labas ng medyo lumang training room. Habang nakikita nila ang training room na ito na mukhang medyo luma at sira kumpara sa ibang lugar, hindi mapigilan ng grupo ni Xiaoyan na hindi makapagsalita. Nang makita ang kanilang ekspresyon, alam ng nasa katanghaliang gulang na instructor ang kanilang iniisip, at hindi sinasadyang tumawa habang tinutulak ang pinto at pumasok. Tumayo si Xiaoyan sa pintuan, nag-alinlangan sandali bago pumasok. Habang naglalakad sila sa silid, isang mahinang malamig na hangin ang dumaloy sa kanilang mga paa at umakyat mula sa lugar kung saan dumampi ang kanilang mga paa sa lupa, na naging sanhi ng malamig na pakiramdam ng mga katawan ng grupo ni Xiaoyan. Ang mahinang mainit na liwanag sa loob ng silid ay hindi masyadong nakakaakit sa mata. Hindi rin ito naging dahilan upang maramdaman nilang madilim ang silid. Ang laki ng kwarto ay medyo malaki at may sapat na espasyo para sa 40 tao. May isang malaking maluwag na plataporma sa gitna na nakatambak mula sa iba't ibang piraso ng maitim na bato. Ang plataporma ay humigit kumulang 2 pulgada ang taas kaysa sa lupa. Xiaoyan, ang Black Rock area sa gitna ay ang training area. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at naglakad patungo sa gilid ng itim na rock platform. Ibinaba niya ang kanyang katawan at itinuro ang ilang mga cable ties na malinaw na nahahati at ngumiti habang sinasabi. Ang bawat tao ay magkakaroon ng sapat na espasyo para sa pagsasanay. Ang lugar na ito ay may bingo na nakausli. Hanggat lahat kayo ay naglalagay ng inyong sariling fire crystal card sa kani-kanilang mga isa at ay activate ang inyong chi technique,
magkakaroon ng walang tigil na dami ng heart flames na lilito sa inyong katawan. Pagkatapos nito, lahat kayo ay makakagamit ng chi, para mapahusay ninyo ang inyong chi. Mga landas at buto, at itaas ang iyong mga lakas. Nang marinig ito, nagmamadaling pumunta ang grupo ni Xiaoyan at pinalibutan ang lugar dahil sa curiosity. Nakita nga nila na mayroong individual na lugar ng pagsasanay na inilabas sa itim na plataporma na may hindi kilalang tina. Bukod dito, mayroong isang rock platform socket na 1 pulgada ang taas sa lugar ng pagsasanay na ito. Ito ang unang araw na pumasok ka sa Blazing Sky Chi Refining Tower para magsanay. Kaya, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat tungkol sa mga patakaran na dapat mong tandaan. Itinuwid ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang katawan, nag-isip sandali bago nagpatuloy. Bagaman ang pagpino gamit ang heart flame ay maaaring maging sanhi ng iyong bilis ng pagsasanay na tumaas ng husto, hindi mo makakalimutan ang iyong mga pagkain o pagtulog at magsasanay na lang dito. Ito ay dahil ang heart flame ay naglalaman ng marahas at mabangis na lakas ng apoy. Kapag pinipino nito ang mga labi sa loob ng Dao Chi, ito ay nagiging mabangis na puwersa. Ang ligaw at marahas na puwersa ng ganitong uri ng apoy ay hindi malulutas ng Dao Chi. Sa halip, dapat gumamit ng oras para mawala ang mga ito. Kaya, sa iyong kasalukuyang lakas at paglaban sa heart flame, makabubuti kung magsasanay ka ng kalahating araw at magpahinga ng ilang gabi. Ang pagsasanay at pagpapahinga sa ganitong paraan ay ang pinakamahusay. Pagkatapos ninyong magsanay ng mahabang panahon dito, maaari ninyong dagdagan ang oras ng pagsasanay ng naaangkop. Kung uusad kayo sa klase ng Daoling, maaari kayong magsanay sa loob ng 4 hanggang 5 araw ng sabay-sabay sa loob ng tore nang hindi umaalis. Gayunpaman, ngayon, kailangan ninyong lahat na gawin ito ng paisa-isa at sundin ang itinakdang oras ng pagpapahinga at pagsasanay. Kung hindi, mapapahamak mo lang ang sarili mo. Ang ganitong uri ng bagay ay isang bagay na gusto nating makita sa academy. Seryosong paalala ng nasa katanghaliang gulang na instructor. Tumango ang grupo ni Xiaoyan nang marinig nila ang paalala ng nasa katanghaliang gulang na instructor. Napangiti ang middle-aged instructor nang makita ito. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Dahil naiintindihan mo na ito, dapat sulitin ninyong lahat ang inyong oras at magsanay. Ang mga epekto ng unang pagpasok ninyo sa isang training room para mag-training ay magiging lubhang kapansin-pansin. Maraming mga bagong estudyante na may mahusay na talento sa pagsasanay ang nag-advance sa kanilang unang pagsasanay. Sana, lahat kayo ay magagawa rin ito." Sa sandaling sinabi niya iyon, ibinaba niya ang kanyang manggas, tumalikod at lumabas ng pinto. Bahagyang nag-isip si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang pag-alis ng nasa katanghaliang gulang na instructor. Pagkatapos nito, mabilis siyang naglakad at sumunod sa kanya. Nang palabisan niya ang huli sa pinto, bigla siyang bumulong. "Instructor, mangyaring maghintay." Hindi maiwasan ng nasa katanghaliang gulang na instructor na matigilan nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Habang siya ay bahagyang nakatulala, mabilis na isinuot ni Xiaoyan ang isang maliit na bote ng jade sa kanyang kamay at nakangiting nagsalita. "Pinroblema namin ang instructor ngayon. Ito ay isang bote na naglalaman ng mga medicinal pill na makapagpapatahimik at makapagsanay. Hindi ito itinuturing na napakahalaga." Isasauli na sana ng nasa katanghaliang gulang na instructor ang bagay na biglang isinilid ni Xiaoyan sa kanyang mga kamay nang marinig niya na ito ay isang medicinal pill na magbibigay daan sa isang tao na huminahon at makapagsanay. Isang saya ang bumungad sa kanyang mga mata. Saglit siyang nag-alinlangan bago ngumiti na inimbak ang bote ng jade habang nakatingin sa kaliwat kanan. Sa malumanay na boses, sinabi niya, "Munting kapwa, makatitiyak ka. Nagkataon, ako ang namamahala sa lugar na ito. Kaya, hihihi. Maaari kang maging komportable at magsanay." "Hihihi. Instructor, maraming salamat." Ngumiti si Xiaoyan at tumango. "Kung nais mo, maaari mo akong tawaging Brother Hauhu sa hinaharap." Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na instructor na iyon at sumagot, "Kung ganoon, gagawin ng munting ito ang sinasabi mo kahit na hindi ako karapat-dapat." Tumugon si Xiaoyan at ngumiti. "Ah, mabuti.
Pumasok ka at magsanay. Huwag mag-aksaya ng oras. Patuloy na ngumiti at nagsalita si Hao Hu habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Tumanggaw si Xiaoyan, tumalikod at isinara ang pinto. Nang makita ang pinto ng silid na nakasara, hindi napigilan ni Hao Hu na umiling at mamulong. Marunong talaga ang batang ito kung paano kumilos. Hindi masama, gusto ko siya. Ang ganitong kakaibang paraan ng pagsasanay ay talagang hindi naririnig. Kakapasok lang ni Xiaoyan sa silid nang marinig niya ang boses ni Hu Jia. Sinundan niya ang boses at tumingin, nakita niya na paulit-ulit niyang hinahaplos ang kulay itim na batong plataporma. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Naglakad siya pasulong at maingat na hinawakan ng kanyang kamay ang itim na plataporma. Isang mahinang init ang gumalaw sa kanyang daliri at nalipat. Sa ilalim ng kakaibang init na ito, lumilitaw na ang bilis ng pag-ikot ng Dao Qi sa kanyang katawan ay naging mas dynamic. Medyo nakakaintriga talaga. Hihihi. Lahat, humanap ng mauupuan. Tingnan natin kung gaano karaming tao sa atin ang maaaring umasenso sa mas mataas na antas sa ating unang pagsasanay. Inilabas ni Xiaoyan ang malaking heavy Zuan ruler mula sa kanyang likuran. Pinisil niya ang kanyang kamay at ibinalik iyon sa kanyang storage ring. Lumukso ang katawan niya at nanguna siya sa paghahanap ng lugar na nasa kaliwa ng kwarto. Nang makitang nangunguna si Xiaoyan, ginawa ng lahat ng miyembro ng Pansgate ang iniutos sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay kumikislap at bawat isa sa kanila ay nakakita ng isang lugar ng pagsasanay. Pinag-cross ni Xiaoyan ang kanyang mga paa at umupo ng maayos sa rock platform. Naramdaman niya ang init na lalong yumayaman. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng mahabang hininga at pinitik ang daliri. Isang kulay berdeng fire crystal card ang lumitaw sa kanyang palad. Hinawakan niya ng mahigpit ang berdeng fire crystal card gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos nito, maingat niyang ipinasok ito ng dahan-dahan sa binga sa lupa. Nakarinig siya ng bahagyang paglangit-ngit habang ang mahinang ilaw ay lumabas mula sa loob ng binga. Kasunod ng paglitaw ng liwanag na ito, malinaw na nakita ni Xiaoyan na ang bilang, 148, sa kanyang berdeng fire crystal card ay bumaba ng isa. Maliwanag, ito ang dapat na bawas sa isang araw na halaga ng bayad sa pagsasanay, na isa ring fire energy. Hindi nagtagal pagkatapos na bawas ang fire energy, dahan-dahang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga training seal at ang kanyang katawan ay tila parang isang matandang monghe sa pagmumuni-muni, na hindi gumagawa ng kahit katiting na paggalaw. Di nagtagal pagkatapos gawin ito ni Xiaoyan, ipinasok din ni Zhon'er at ng iba pa ang kanilang mga fire crystal card sa notch. Sa isang iglap, paulit-ulit na narinig ang bahagyang paglangit-ngit sa loob ng silid. Sabay-sabay na lumiwanag ang mahinang pagkislap at karaniwang tinatakpan ang ilaw sa silid. Ang liwanag ay unti-unting lumabo at ang silid, na orihinal na may ilang pribadong pag-uusap, ay unti-unting tumahimik. Tanging ang tunog lamang ng matatag at malakas na paghinga ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa buong silid. Battle Through the Heavens. Kabanata 475. Pagpipino. Naroon lamang ang matagal at kalmadong tunog ng mga tibok ng puso na dahan-daang umuugong sa loob ng kanyang tahimik at malungkot na espasyo. Matapos makapasok sa kondisyon ng pagsasanay, ang kakayahan ni Xiaoyan na maramdaman ang nakapalibot na natural na enerhiya ay naging mas matalas. Nararamdaman niya ang mainit na enerhiya sa loob ng training room na ito, na napakayaman kaya nawalan ng imak ang isa. Kapag nagsasanay sa ganitong uri ng lugar, ang mga taong nagsasagawa ng Fire Affinity na Chi method ay walang alinlangan na magkakaroon ng mas kapansin-pansing epekto kumpara sa iba. Lalong naging tahimik ang diwa ni Xiaoyan. Biglang may lumabas at mahinang tunog. Kaagad, isang kumpol ng tila hindi nakikitang panlan ng apoy na naglalaman ng kakaibang pag-alon ay lumitaw sa isang lugar na hindi kalayuan sa puso ni Xiaoyan nang walang anumang paunang babala. Ang mga hibla ng init ay ibinubuga. Iniihaw ang loob ng katawan ni Xiaoyan hanggang sa umuusok na mainit. Nakatuon ang isip ni Xiaoyan sa tipak ng di nakikitang apoy. Muli siyang nakaramdam ng takot dahil sa pagiging mailap ng Fallen Heart Flame. Kahit na siya ay kasalukuyang nasa isang napakahandang kondisyon,
hindi pa rin niya naramdaman kung paano lumitaw ang maliit na apoy na ito. Tahimik na bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Mataman niyang tinitigan ang butil ng apoy na panla. Ang kasalukuyang cluster ay walang alinlangan na medyo mas malakas kaysa sa nakilala ni Xiaoyan kahapon. Malamang dahil ito sa pagiging middle grade training room. Kasunod ng paglitaw nitong kumpol ng Fallen Heart Flame, ang uri ng nag-aalab na pakiramdam sa kanyang chi path na naramdaman niya kahapon ay nagsimulang lumitaw muli. Gayunpaman, hindi ginamit ni Xiaoyan ang Green Lotus Core Flame para ihiwalay ito tulad ng ginawa niya noon. Matapos maunawaan ang paraan ng pagsasanay dito, naunawaan na niya na ang pagpapahintulot sa mga chi path, buto, kalamnan, at maging ang mga selula na dahan-daang magpatuloy at mag-evolve sa ilalim ng nasusunog na sakit na ito ay isang napakahalagang link sa pagsasanay sa loob ng Blazing Sky Chi Refine ng tower na ito. Kaya naman, kung ibubukod niya ito, ang mga benepisyong makukuha niya ay lalong magiging maliit. Sa ganoong paraan, mas malaki ang mawawala sa kanya kaysa sa natamo niya. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit. Ang tipak na iyon ng di nakikitang panla ng apoy ay lalong tuwang-tuwa. Ang mataas na temperatura na kumukulot paitaas ay lumabas at tila nabuo ang isang hurno sa kanyang katawan. Ang lahat ng mga organo at maging ang mga chi path sa katawan ng isang tao ay nasa loob ng oven na ito. Bukod dito, paulit-ulit silang nagiging mas malakas sa ilalim ng pagpipinong ito. Ang nag-aapoy na sakit na nalikha mula sa mataas na temperatura ay naging sanhi ng mga chi path sa katawan ni Xiaoyan na paminsan-minsan ay kumikibot ng bahagya. Gayunpaman, ito ay maswerte na ang gayong sakit ay hindi imposibleng matiis. Matapos itong tiisin sa ganitong paraan sa loob ng 10 minuto, gumalaw ang isip ni Xiaoyan. Isang mahinang kinang ang biglang bumulaga mula sa hugis rhombus na Dao crystal na nasa gitna ng puyo ng tubig. Kaagad, ang mga alon ng malakas na Dao Chi ay nagsimulang walang humpay na dumagsa mula rito tulad ng isang floodgate na pinalabas. Ang Dao Chi ay mabilis na umikot sa kanyang chi paths at sa wakas ay dumating ito sa pamamagitan ng bungo ng nahati na katawan ng Fallen Heart Flame sa ilalim ng direksyon ng isip ni Xiaoyan. Habang gumagalaw ang kanyang isip, ang Dao Chi na naghihintay sa lugar na iyon ay agad na sumugod. Ang kulay berdeng Dao Chi ay direktang bumuhos sa hindi nakikitang apoy na iyon. Sa sandaling iyon, nang pumasok ang Dao Chi sa hindi nakikitang apoy, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na ang huli ay biglang naging mas mainit kaagad. Ang Dao Chi na pumasok sa apoy ay parang kumukulong tubig na kumukulo. Mayroong isang bagay na paulit-ulit na pinalalabas sa loob ng mataas na temperatura na iyon at hinuberen. Ang ganitong uri ng bulubak ay hindi tumagal ng napakatagal bago ang thread ng Dao Chi ay matagumpay na lumabas sa apoy. Matapos lumabas ang Dao Chi sa apoy, halos kalahati ang laki nito kumpara noong pumasok ito. Gayunpaman, ang lakas at siksik ng enerhiya na nakapaloob sa loob ay higit na lumampas sa kung ano ang maihahambing sa naunang anyo nito. Malinaw na pagkatapos na pino ng hindi nakikitang apoy, ang thread na ito ng Dao Chi ay matagumpay na sumailalim sa isang proseso ng pagpapapayat. Matapos ang unang thread ng Dao Chi ay matagumpay na lumabas sa apoy, ito ay itinuro ng isip ni Xiaoyan at muling lumipat sa kanyang chi paths. Nag-circulate ito ng isang buong cycle bago ibuhos sa Dao Crystal. Kaagad, ang ningning sa ibabaw ng Dao Crystal ay muling sumikat ng kaunti. Agad na damaloy ang saya sa puso ni Xiaoyan nang makita niya ang pagbabagong ito ng Dao Crystal. Ang Fallen Heart Flame na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang training accelerator. Ang epektong ito ay direktang magiging dahilan upang tingnan ito ng sinuman ng may inggit. Kung ang bagay na ito ay kumalat, malamang na ang Jianan Academy ay hindi makakatakas sa pagkakaroon ng mga tao na magnanasa dito kahit na ang posisyon nito sa kontinente. Kasunod ng unang matagumpay na pagpipino, inilagay ni Xiaoyan ang huling pag-aalala sa kanyang puso. Nag-flash ang kanyang isip at walang tigil ang paglabas ng mga thread ng Dao Chi mula sa Dao Crystal. Pagkatapos nito, umikot sila sa kanyang chi paths, dumaan sa apoy at muling bumalik sa Dao Crystal. Isang perpektong cycle. Isang perpektong pagpipino. Sa ilalim ng ganitong uri ng paikat na pagsasanay, mararamdaman ni Xiaoyan ang lalong lumalakas na Dao Chi sa kanyang Dao Crystal.
Ayon sa bilis na ito, malamang na maabot niya ang rurok ng 6-star Dadoshi nang walang gaanong oras at makapasok sa 7-star Dadoshi mula rito. Ang isa ay walang tiyak na konsepto ng oras kapag nagsasanay. Nang ang lahat ay mabilis na nagtataas ng kanilang lakas sa loob nila, may isang pagmamaneho na tila naging dahilan upang sila ay sabik na magsanay hanggang sa umabant sila sa susunod na antas. Ang ibabaw ng katawan ng lahat sa maluwag na silid ng pagsasanay ay nababalot ng isang patong ng mahinang hindi nakikitang pagbabago-bago. Ang manipis, malabong puting kulay na fog ay bumangon mula sa kanilang mga ulo. Kaagad, unti-unting hangin na hanggang sa tuluyang napalitan ng kawalan at nawala. Paminsan-minsan, ang isang matinding panginginig ay lilito sa hindi nakikitang pagbabago-bago sa ibabaw ng katawan ng isang tao. Kasunod ng paglitaw ng panginginig na ito, isang malabong pulang kinang ang biglang dumampi sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, kung maingat nilang tataas ang kanilang pangunawa, matutuklasan nila na ang kanilang aura ay mas malakas kaysa sa dati. Maliwanag, ang mga taong ito ay napakaswerteng nakakuha ng pagkakataong isulong ang antas ng kanilang lakas sa kanilang unang pagpipino. Karamihan sa mga nasa training room na ito na nagkaroon ng pagkakataong isulong ang kanilang lakas ay ang mga may napakahusay na talento sa pagsasanay ngunit ang lakas ay nasa paligid lamang ng 7-star o 8-star Daoshi. Ang mga taong katulad ni na Xiaoyan at Zhon'er, na ang lakas ay umabot na sa 7-star o 8-star Daoshi ay hindi nagpakita ng ganoong sitwasyon ng pagsulong. Kung tutuusin, karamihan sa mga mag-aaral na kapareho nila ay nakapasok na sa pangalawa o pangatlong antas upang magsanay. Hindi na matugunan ng unang antas na middle grade training room ang kanilang pangangailangan. Ang oras ng pagsasanay ay parang umaagos na tubig habang tahimik na lumipas sa pagitan ng puwang ng daliri. Nang hindi namamalayang tumunog ang isang sinaunang gang sa buong antas, dahan-dahan silang binuksan ng lahat ng nakapikit na mga tao sa silid ng pagsasanay. Sa isang iglap, ang chi ng ilang tao na hindi makontrol ng maayos dahil sa pagtaas ng kanilang lakas ay agad na kumalat sa buong lugar. Biglang bumukas ang mga mata ni Xiaoyan nang dumaan ang mahinang liwanag. Napabuga siya ng malalim na hininga ng maputik na hangin na matagal nang pinipigilan sa kanyang dibdib. Habang pinipilipit niya ang kanyang leeg, naririnig niya ang malinaw na pagbitak ng kanyang mga buto na nagbanggaan sa isa't isa at hindi sinasadyang tumawa. Ibinaling niya ang kanyang ulo at iginala niya ang kanyang tingin sa mga miyembro ng Pansgate na nagising, natigilan lamang siya. Nang dama po ang kanyang tingin sa kanilang mga mata, natuklasan niya na mayroon talagang isang sinulid ng mahinang apoy na pamumula. Dapat itong sanhi ng ligaw at marahas na kadahilanan ng enerhiya na nahalo sa kanilang Daochi ng Fallen Heart Flame dahil sa pagpipino ng kanilang Daochi. Dahil eksperto si Xiaoyan sa paglalaro ng apoy, hindi siya pamilyar sa ganitong uri ng sitwasyon at nagawa niyang makita ang dahilan sa isang sulyap. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Hao Hu. Ang mga hindi malakas ay hindi maaaring magpatuloy sa pagsasanay sa lugar na ito. Kung hindi, kung ang labis na dami ng ligaw at marahas na kadahilanan ng enerhiya ng apoy ay naipon, maaga o huli ay magreresulta ito sa lason ng apoy na mahirap gamutin at makapinsala sa katawan ng isang tao. Bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Senior Brother Xiaoyan, kamusta ang training mo? Isang mahinang banayad na boses ang biglang tumunog sa tabi ni Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang ulo at natuklasan na si Zhon'er pala ang bagong gising. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa matatalinong mata ni Zhon'er bago niya itinaas ang kanyang kilay, na medyo nagulat. Ang babaeng ito ay talagang walang kahit katiting na abnormalidad kahit na matapos ang pagsasanay ng napakatagal. Ang paraang iyon ay tila walang epekto sa kanya ang ligaw at marahas na kadahilanan ng enerhiya ng apoy. Ang babaeng ito ay isa pang nagtatago ng kanyang lakas. Ungol ni Xiaoyan. Muli niyang ibinaling ang kanyang ulo sa kinaroroonan ni Hu Jia at Wu Hao at natuklasan na mayroong isang manipis na pulang kinang na malabong umiral sa kanilang mga mata. Maliwanag, sila, na ang lakas sa ibabaw ay katulad ni na Xiaoyan at Zhon'er, ay dumanas din ng pagguho mula sa ligaw at marahas na energy factor ng apoy. Kinamayan siya ni Xiaoyan at may lumabas na crystal card sa kamay niya. Hinaplos niya ang makinis na salamin na iyon at tinitigan ng mabuti ang sarili saglit,
At medyo nakakagulat na napagtanto na ang mga bakas ng pagguho ay talagang hindi lumilitaw sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng Green Lotus Core Flame na nagpoprotekta sa iyong katawan, maaari mong pinuhin ang iyong Dao Qi nang walang takot. Bagamat ang Green Lotus Core Flame ay hindi maihahambing sa Fallen Heart Flame sa mga tuntunin ng pagraranggo nito sa Heavenly Flame Rankang, ito ay magiging isang panaginip kung ang maliit na bahaging katawan na ito ay magdulot ng anumang pinsala sa iyo, na may proteksyon ng Green Lotus Core Flame. Tulad ng para sa iyong maliit na kasintahan, malamang na siya ay nagtataglay ng ilang mahiwagang bagay upang protektahan ang kanyang katawan. Ang boses ni Yao Lao ay tahimik na umalangaw sa puso ni Xiaoyan habang siya ay nag-aalinlangan. Biglang naintindihan ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Tumanggaw siya nang hindi nag-iiwan ng bakas. Bahagyang natuwa ang kanyang puso habang nagtanong. Kung ganoon, maaari akong magpatuloy na manatili sa Blazing Sky Chi Refinang Tower na ito upang magsanay, at hindi na kailangang magpahinga upang malutas ang ligaw at marahas na kadahilanan. Oo, hanggat kaya mong tiisin ang hirap ng pagsasanay, ikaw, na nagtataglay ng Green Lotus Core Flame, ay kayang kontrolin ang oras ng pagsasanay kung gusto mo. Nakangiting sagot ni Yao Lao. Hihihi. Ilang taon ko na ring tiniis ang hirap na ito, ano ang hindi ko kayang tiisin? Mahinang tumawa si Xiaoyan. Bakas sa mukha niya ang ilang saya. Sa pamamagitan ng Green Lotus Core Flame na nagpoprotekta sa kanyang katawan, ang oras na makakapagsanay siya sa tore ay higit na malalampasan ang ibang tao. Kung ito ang kaso, ang bilis ng kanyang pagsasanay ay hihigit din sa ibang tao. Mukhang kailangan kong maghanap ng dahilan para manatili sa tore para magsanay. Hindi ko pwedeng sayangin ang mahalagang oras na ito nang walang dahilan. Kung maaabot ko ang Dowling class ng mas maaga, magkakaroon ako ng lakas na agawin ang Fallen Heart Flame kapag may pagkakataon para dito sa hinaharap. Isang ideya ang sumagi sa puso ni Xiaoyan. Tumayo siya mula sa Blackstone platform at bumagsak mula rito. Pagkatapos nito, iniabot niya ang kanyang kamay, hinanap si Zon-er at sinabi sa kanya ang ilan sa kanyang mga plano sa tabi ng kanyang tainga. Tumanggaw si Zon-er matapos makaramdam ng sorpresa sa kanyang puso. Nakatuon siya sa medyo maalab na mukha ni Xiaoyan bago sinabing malumanay. Makatiyak ka, ibigay sa aming tatlo ang mga bagay tungkol sa Pansgate. Kailangan mo lang maging mahinahon at magsanay. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang matikas at ethereal na mukha. Sa hindi malamang dahilan, isang bahagyang ripple ang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang mahinahong puso. Ang babaeng ito ay talagang nagiging mas at mas maganda sa paglipas ng mga taon. Matapos umalis upang magsanay sa napakaraming taon, napakahirap para kay Xiaoyan na makilala ang isang babae na ang hitsura at kilos ay maaaring makipagkompetensya sa kanya. Buong lakas na umiling si Xiaoyan at pansamantalang itinapon ang kanyang iniisip. Marahan niyang tinapik ang ulo ni Zon-er bago tumalikod at mag-isa na lumabas ng training room. Ngayon, kailangan niyang gumamit ng ilang koneksyon upang maginhawang makapagpatuloy sa pananatili sa tore para magsanay. Dahil siya ay may tulong ng Green Lotus Core Flame, talagang hindi ito makatuwiran kung hindi niya aagawin ang natatanging pagkakataong ito.